Superman ng Distrito 4 ng Quezon City. Yan ang bansag kay Representative Jesus Bong Suntay. Bukod sa pagiging mambabatas, isa rin siyang negosyante at abogado. Hindi siya nagmula sa isang political clan. Nagsimula ang kanyang pagpasok sa politika noong 1998 bilang konsehal ng District 4 ng Quezon City. Nagpahinga lamang siya ng isang termino noong 2004 pero muling nakabalik sa konseho noong 2007 hanggang 2015. Nag-umpisa naman ang kanyang karera sa Kamara noong 18th Congress. Bagamat natalo noong 19th Congress, nakabalik naman siya nang manalo nitong nakaraang May elections. Bilang kongresista, isinulong niya ang mga panukalang batas na susuporta sa mga pulisiyang magpapabuti sa infrastruktura at nagsusulong ng clean energy. At para sa Politico on the Spot ngayong gabi, makakakwentuhan natin live si Quezon City 4th District Representative at House Deputy Minority Leader, Jesus Bong Suntay. Good evening po. Hi, good evening, Maisy. Good evening, Good evening, Robert. Bong. Magandang gabi. Good evening. Bakit nga po Superman? Tinaguri ang Superman. Well, ano yan? Nagsimula yan nung panahon pa na konsyel ako na was running. Nung panahon na yun, maliit lang yung pondo ng konsyel noon. And there were madaming mga request for mga projects na hindi naman talaga kayang gawin ng konsyel. But dahil may mga nagkaroon ng magic ng may mga kaibigan pagka-hero. tayo, nagawa natin yung mga bagay na hindi kayang gawin ng iba. So sinabi nila, super talaga yan. Okay, na naging Superman. Oo, doon nagsimula yung Superman. Alright. Okay, Kong, ito ha, dahil bilang parte ng Kamara at nung nakaraan nga lang nagkaroon ng privilege speech si Representative Egay Erice, ano po ang reaction nyo doon, lalo na sa House is on fire? Well, I fully agree. I fully agree. I think this is a bad time for the House, both houses, in Congress and in Senate dahil nga dito sa issue about the corruption issues. And itong corruption issues na ito is not just limited sa DPWH. If you really look into how government works, makikita mo that it's widespread. Now, dun sa privilege speech ni Congressman Erice, nabanggit niya nga that the House is on fire and it's because of its own doing. Parang naging sumobrang laki and something has to be done. Everyone in the House feels it. In fact, very low moral yung mga kongresista ngayon dahil pati yung mga matitito, yung mga gusto lang magtrabaho, nadadamay dahil sa nangyari. And we hope that actions could be taken faster. Napakadami ng investigasyon, napakadami ng hearing na ginawa. Pero hanggang ngayon, wala pang kinakasuhan eh. Yun yung problema. Kung yun, nabanggit nyo nga yung mga sentiments na nangyayari sa House. Ngayon, you have your own district na kailangan mong gampanan na yung trabaho bilang congressman. Nagkakaroon ba ng limitasyon ngayon sa pagbibigay ng tulong sa inyong distrito dahil nga dito sa mga nangyayaring mga issue? With regards to yung mga tulong na pinansyal or yung mga tulong sa mga hospital, as of now, wala naman nagiging ganong kalaking problema. And most, karamihan naman ng tulong na nanggagaling sa amin, talagang hindi naman funded by the government yan. Galing sa personal na sariling bulsa, yung mga tinutulong. But what is really affected are important infrastructure projects. Alam mo, binanggit ko yan during the budget briefing ng DPWH dahil nagkaroon ng knee-jerk reaction ang Malacanang. Lahat ng flood control project tatanggalin natin o hindi pupondohan. But sabi ko nga kay Secretary Vince, there are places doon sa distrito ko na tuwing uulan na lang ng malakas, babaha, Araneta Avenue, Mother Ignacia, a portion of Timog, to name a few. Doon sa Bayani, sa Barangay Doña Imelda, ganun din. But because of yung reaction nga na walang flood control projects na pupondohan or drainage, pati yun, then everyone would have to suffer. Now, itong sinight ko, ang Araneta Avenue between Quezon Avenue and E. Rodriguez, sinimulan nang gawin yung improve yung drainage. Ilalagyan nila ng malalaking mga culvert. But
Ang portion na napondohan is from Quezon Ave lang at in the middle of Araneta Avenue. Hindi pa umaabot sa nakukonekta sa E. Rodriguez at hindi pa tumatawid doon sa E. Rodriguez, papunta naman doon sa Lagariang Creek kung saan yun yung outflow ng tubig. So, baliwala na yung ginastos. Sayang lang yung pera for yung partial improvement ng drainage. Because ang mangyayari dyan, kinonekta sa maliit na culvert. So ano lang yan, magfa-funnel lang yan at magba-backflow lang yung tubig. So it will not, it's a total waste of money. Kung ito naman po, hindi nyo lamang po sila kasamahan sa Kongreso, kundi dito rin po sa lungsod, may mga congressman or mga kongresista na sangkot rin po sa flood control anomalies. Ano pong reaction nyo? At ngayon nga po, meron na daw mga indemnity cases against them. Well, some of the members dito sa, we have 6 districts at some of the members of Congress has been named. Although yung mga iba naman, while the names were mentioned, hindi naman sila yung personally tumanggap ng pera. Dito, dun sa testimony ni Diskaya, parang ang sinasabi niya, may isa lang naman ang verified na tumanggap directly sa kanya ng pera. But at the same time, si Mayor Joy naman, nagpa-conduct siya ng audit ng mga parang flood control projects at sinasabi nga niya, among the 6 districts, parang 5 districts in Quezon City, merong mga ghost o mga proyekto na hindi makita. Well, I hope lang that yung some of the members dun of Congress dito sa Quezon City would be able to clear their name naman. If they're not really involved in it, then sana mabigyan sila ng pagkakataon. Kasi ngayon, alam mo, ang connotation, basta may project ka, ito yung bad connotation. Lahat ng kongresista o kaya mga senador, they really work to lobby for projects in their district para mapondohan ng mga proyektong kinakailangan. Pero ang connotation ngayon, basta may proyekto ka, parang, uy, kumikita ka dyan, kaya nilalagay mo, which is very sad. Kong, simulan natin, Kong, ano po yung reaction nyo yung sa mga panawagan ng snap elections? Well, alam mo, I don't think na merong papayag kasi we should not generalize kasi yung panawagan na snap election, kagaya may mga hindi naman nasangkot dyan. Bakit mo sila idadamay? Paano yung kaka-elect lang ngayon at hindi naman kasama dun sa kaguluhan o are just serving a fresh term? Di ba? Bakit natin sila isasama sa snap election? So, while maganda pakinggan na i-reset natin, I don't think it's realistic. And I don't think that any elected official would agree. Kung I wanna know your opinion about the ICC, ito pong independent commission body natin na mag-iimbestiga nga sa mga infrastructure anomalies. Should it be publicized? Dalawa, it should, dahil ang usapin dito, transparency. How can the people be updated, that how can we assure them that everything is transparent kung behind closed doors yung hearing na i-conduct ng ICI. Secondly, I think ICI, the commission should be given more power. Wala silang power to subpoena. Wala silang power to cite in contempt yung mga witnesses. So, parang ano kayang gawin nung commission? So, Magtanong lang ng mga witness at gather evidence. Yes, si Representative Laila De Lima po, may nagsabi na siya na i-institutionalize nga itong ICI, no, para magkaroon ng pangil. If ever, would you support that? Yeah, I agree. I agree with that. Actually, when they filed it nga, I wanted to be a co-author, pero na-file na when nung mga panahon na yun eh. But I fully support it, and I fully support that the commission should be granted more powers para naman they will carry more weight. And ako, I think it should be open, yung mga hearing nila, so that the people can observe kung niluluto o hindi yung investigasyon, which is very important now. Yes. Kung sa observation nyo, no, nabanggit nyo na kanina na
yung sa snap elections. It's not a good thing. But since yung may mga ilan na sinasabing bad apples, how do you reaction nyo na nasasama kay parang blanket punishment ang nangyayari ngayon sa buong House? Well, totoo yan. And that's, I think that's a consequence of what truly what happened. And hindi natin masisi yung mga tao for being judgmental at and lumping everyone in Congress together na, uy, pare-pareho lang kayo dyan. Masakit pakinggan, but ang kailangan lang gawin siguro ng mga elected officials natin is just prove that hindi sila ganon. Kong, good news naman tayo, Kong. Ano yung mga isinusulong nyo ngayon na mga projects sa inyong distrito? Well, ako tuloy-tuloy. Ang pinaprioritize ko ngayon is yung health services. We want to improve it. In fact, doon sa district office ko, tuloy-tuloy yung pagbibigay namin ng free dental. Free dental services sa mga constituents. Tuloy-tuloy rin yung pagbaba namin ng mga medical missions namin. At yung mga binababa namin is hindi lang yung ordinary na nagbibigay ng gamot. May kasama kaming ECG, may kasama kaming X-ray, mobile ultrasound. So, but at the same time, lagi ko nga sinasabi, while ito mga proyekto na ito, nakakatulong, ang mas gusto kong talagang pagtuunan ng pansin, yung mga programa na pangmatagalan. I'm trying to lobby to push for additional fundings for our public hospitals. Napakadaming mga pasyente ang hindi kayang i-accommodate sa mga hospital because of the limited number of public hospitals that we have. So I'm pushing for additional funding, especially Pero may yung mga... sinasabi po ngayon na may mga ghost projects din sa mga DOH centers. Well, ayan totoo. Ito yung nagiging problema. So, DOH, nilagyan natin ng pondo yan para sa mga probinsya makagawa sila ng mga super health centers. Pero yan should be in partnership with the LGU. Kasi hindi naman kaya ng DOH lagyan ng mga medical personnel lahat ng itatayo. So dapat yung LGU yung maglalagay ng mga doktor, mga nurse. Pero ang nangyayari, in some LGUs nang ginawan, hindi nila nilalagyan. Kaya nasasayang. Kaya nga, those projects has to be really done in partnership. Kailangan alam ng LGU na bababaan sila. Kailangan may commitment din yung LGU na kaya nilang lagyan ng personnel yung mga health centers. So, yun yung nagiging problema dun sa mga ghost projects ng LGU. So, kailangan magkaroon ng partnership ang national at Kailangan mga talaga. LGU. Yeah. Alright. Kong, para maging light naman ng ating gabi, magbigay ka naman sa amin ng isang nightly routine ni Kong Bong Suntay. Ako, ang nightly routine ko, well, after work, I make it a point uwi ako para to have dinner with my children, with my family. Kasi napaka-importante. Kasi nag-complain sila, lagi akong wala. So, kailangan meron lang one thing na constant at that they can look forward to. Yun yung uuwi ako no matter kung anong gagawin ko. Buti naabot pa po kayo, no? Minsan na natawagan ko, nalilate sila. But, Kailangan talaga yan, yung work and life balance. Yes. Oo, so after having dinner, kung meron ako mga activities, aalis ako to attend to my activities. Pagka uwi ko naman, shower muna, nunood ng content TV hanggang antukin. Unwind. Alright, maraming Thank you, salamat Kong. po. Quezon City 4th District Representative at House Deputy Minority Leader Jesus Bong Suntay.